iniharap na nga ng NBI sa Department of Justice ang inarestong Chinese na nag-espiya umano sa mga kritikal na istruktura sa bansa. Nitong Disyembre raw nakatanggap ng intel ang AFP at NBI sa isang grupo umano ng mga Chinese na nagmamanman sa bansa. Matapos nga magsagawa ng surveillance, na aresto ang Chinese at na-recover ng NBI Cybercrime Special Task Force Division ang sasakyan ng suspect kung saan nakakabit ang transmission system, LiDAR sensor at satellite at navigation system. Bok, dito nga dinala mismo ng NBI yung sasakyan ng suspect at ipinakita nga itong mga equipment na ginagamit. Dito nga para daw kumuha ng mga datos gaya ng topography coordinates, 3D image, at yung mga coordinates ng mga base militar, Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung EDCA sites, police camp, kasama rin dyan yung maging yung mga planta ng kuryente, mga opisina ng LGU, shopping malls, airport at seaport. So dito raw, sa mga datos na kinuha nga nitong suspect, tinignan daw yung mga entry at exit points. Hindi pa tukoy kung saan direktang ipinadala yung mga datos na nakuha, pero tiyak daw nila na sa ibang bansa at habang kinukuha nga daw yung datos, real-time daw ito na tinatransmit sa ibang bansa. Isang technical software engineer ang suspect at 5 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Inaalam pa kung konektado siya sa Chinese People's Liberation Army dahil nagtapos siya sa isang universidad na pinangasiwaan ng PLA sa Nanjing, China. At yun nga, sabi ni AFP Chief General Romeo Browner, delikado nga daw yung mga datos na nakuha dahil posibleng magamit itong mga topography coordinates para sa military targeting sa mga mahalagang infrastruktura sa bansa. At yun nga yung tingin nila na posibleng yung mga datos na nakuha ay naipadala na. Pero bago nga daw nitong Disyembre, meron na rin palang naunang Chinese national na naaresto na pareho daw na ginagawang pag-espiya, same equipment na nakamount yung mga equipment sa loob ng sasakyan. Arestado din yung 2 Pinoy na kasabwat na nagsilbi namang driver nitong suspect. Bok? Camille, ano yung indicative reason para dito sa NBI at saka sa AFP dito sa surveillance ng Chinese allegedly Chinese spy na ito? Dahil kung sinabi nila na ito yung ginagawa nito, ay medyo medyo delikado dahil parang precursor o military attack. No, hindi usually pag minomonitor mo, halimbawa mga politiko, mga generals, no, sa kanilang mga bahay, no, etc. Ito mga military sites eh. No, kaya medyo ayoko maging alarmist, no, pero what was that about, no? Wala bang kaunting indication yung NBI at AFP na para saan ito? Para saan itong surveillance nitong spy na ito? Oh, yes, alam mo ang paliwanag ni General Browner, bilang military, sila rin mismo ganun daw yung surveillance na ginagawa nila if they want to attack a specific structure or area. Kaya nga bothering din yun for them na ito yung mga data na kinukuha, kumbaga dahil nga makabagong teknolohiya yung ginagamit nitong suspect, nasa sasakyan lang sa all throughout, hindi niya na kailangan pumasok doon sa mismong building. Kumbaga may satellite, may sensor na nakukuha mismo yung buong structure ng building, yung entry at exit points. At ito nga, mahahalaga yung mga structure na pinuntahan, mga military sites. Yes. Camille, would you know kung paano natunugan ng NBI or ng authorities natin yung Chinese na yan, and yung operation na yan? Meron bang nag-keep? Paano nilang natunugan yan? May nakarating na raw sa intelligence information ng AFP nga na merong umanong grupo ng Chinese na gusto nga pumunta daw dito sa bansa para nga magmanman. And then last month, itong December, meron na ngang naaresto na isang Chinese national. And from then on, hindi na tumigil yung surveillance nila at saka na nga itong naaresto. Itong panibagong Chinese. At nangyari ito, Camille, during a time na nag-uusap yung Philippine government at Chinese government tungkol sa de-escalation sa West Philippine Sea. Parang
with one hand, parang minamasahe tayo. With another hand, ini-infiltrate tayo. No? So, medyo bigger than what it appears itong pagkakahuli na ito. Dahil wag nating kalimutan, merong ngayon, ang tawag nila doon? Talks ba yun? Bilateral talks. No? Ganun. Tapos na. So, parang ino-onsehan tayo. Alam mo, Ronald, kakatapos nga lang nitong bilateral consultation meeting nitong nakaraang linggo with China. Pero kasi, tandaan natin, ngayon, ongoing pa rin yung investigation and they're still trying to verify if the suspect is involved in the Chinese People's Liberation Army. Kasi kumbaga, ang ine-establish lang ng NBI is that he is a graduate from a university that was being controlled by PLA in Nanjing, China. Pero as to the confirmation ko if he's indeed involved in the PLA, wala pang assurance doon. Hiningan na rin natin ng statement yung Chinese embassy dito sa Pilipinas, pero wala pa silang tugon. Usually kami lang mga spies, nagke-create ng ibang legend dyan eh. Ibig sabihin, ibang record at saka pangalan. No? Dahil nga, spy nga sila eh. Kaya whether siya ay PLA o hindi, lalo na kung ang records niya ay wala naman sa atin, mahirap hanapin yun. Hindi makuha. Because spies have legends eh. No? Nagke-create sila ng sarili nilang legend. Actually, Ronald, ang sabi nga ng NBI, ang tawag nila dito sa suspect ay sleeper. Kasi 5 years na siyang naninirahan dito sa Pilipinas at napakagaling daw niya mag-blend in at hindi raw siya kapansin-pansin until the surveillance happened at yun na nga na naaresto siya. Hiding in plain sight. Anong trabaho niya, Camille? Anong trabaho niya dito sa Pilipinas? Yung front niyang trabaho? Ang profile na binigay sa kanya ng NBI is isa na technical software engineer. Yun yung kanyang expertise at yun nga, graduate daw sa isang university nga that's being controlled by PLA in China. Pero as to his profession here in the field, hindi pa identified kasi tinitignan nga rin yung, first of all, ano ba yung immigration status niya dito? Kasi kung 5 years na siyang nakatira dito, legal ba siya nagsistay or tourist visa ba siya pumasok? So kasama yan sa hiniimbestigahan pa rin sa ngayon. Ano Camille, kung siya ay nandito sa Pilipinas for 5 years, tapos wala siyang source of income o wala siyang trabaho, talagang dagdag yun dun sa suspicion about him, no? Kung wala siyang TF, tapos 5 taon siyang nandyan, no? Yes, Ronald. Actually, sabi ng NBI, tapos ang binibigay lang sa kanya, libreng kape. Na nasa ibang bansa. Camille, very quickly lang. Ano ba yung exactly what again? Anong trabaho? Yung dalawang Pinoy, yan yung hinar ng Chinese para magsilbing driver. At umamin nga itong dalawa na sila yung inuutosan na mag-ikot-ikot ka sa mga lugar at pati yung mag-process o magkabit ng mga equipment nga dito sa sasakyan na ginamit. Camille, very quickly again, ano ulit ang data na kinokolekta niya supposedly? What kind of important data was he collecting, if at all, for China? So yung mga datos daw na kinukuha ay yung mga topography. Terrain, tapos yung mga, pati mga data mismo ng mga offices, pati ng mga military bases and camp, mga 3D image, mga coordinates. Mahalaga yun, yung military bases. Satellite, image, 3D image. Kasi most of that is available on Google Earth even topography. Yes, but actually, we asked that as well to General Browner na parang this is available naman on Google Maps. So kaya sabi nga nila, that's all the more nga na alarming siya kasi nga, kumaga gumamit talaga sila ng separate na technology para nga mapasok talaga yung isang opisina. Okay. At para nga makuha talaga yung pinaka-accurate na entry at exit point. Kasi may sinasabi si General Browner na inalam din kung ano yung klaseng sasakyan, yung pwedeng pumasok sa kanilang mga bases and camp. So, Ed, hindi lang siya domain intelligence. Mas malalim yung kanyang kinokolekta.
But I would imagine kasi Oo. the more important and more critical data that you would want to get is electronic data eh. Hindi yung kung anong kotse po pasok Baka, labas. pero baka hindi pa kompleto yung information. Yeah, that's also Ito, initial lang naman, kakahuli lang eh. Oo, they're still conducting And the forensics pa forensic sila. eh. And they have to wait for he kung was ano using yung mga specific data. And he was using LiDAR equipment eh. That's basically light detection and ranging equipment. It's used for building map topography and 3D images of an area. Ano kung Google Baka lang? surveyor lang yan, ha? Ano kung Google? Ano daw ang explanation ng suspect? Ano kung Google? Ano daw ang explanation ng suspect? Kung Google information lang, pwede lang i-hire si Ed Lingaw. Kayang kaya ni Ed. Ano daw yung explanation, Camille? Oh, yun nga, sinasabi ni General Browner kasi kapag inaalam mo daw yung mga kunyari yung topography coordinates, usually yan daw kasi talaga yung ginagamit for guided missiles, logistics, and navigation. Hindi, yung suspect. May sinabi ba yung suspect? Oo, Ano yung explanation niya sa ginagawa excuse niya? Chong nga. Ay, hindi na nagpaulak ng interview yung suspect, maging yung dalawa niyang Pinoy na kasabwat. Sige. Joke. Wala. Si Camille, pakawalan natin kasi kailangan tayo mag-up na. Joke lang, hindi ako. Baka trouble tayo kay Ronald. Hindi ako woke eh. Hindi ka nga woke. Maraming salamat. Camille Zamonte, reporting live from Thank Channel 5. you, Camille. Camille, thank you.